kapitbahay, may sira ba sa bahay? Huwag mag-alala, ang lubagi ang sagot sa problema mo. May bitak sa dingding, tumutulo ang bubong. Kahit anong aberya, ayos namin, garantisado. Mula kisame hanggang sahig, pinto o bintana, ang luwagi ang bahala. Sigurado, maasahan ka. Ang luwagi kaibigan ng bawat tahanan. Ipinapaganda ang bahay mo, walang kapantay na galing. Mabilis, maaasahan, at may puso sa bawat gawa. Sa bawat sulok ng bahay, kami laging kasama. Pintuan na sumisigaw, tubo na tumutulo, kisame na nagkakabitak, sahig na nanginginig. Kahit electrical o welding, sa amin may solusyon. Ang luwagi expert sa lahat ng serbisyo ng bahay mo. Ito ang inyong ang luwagi, sumasaludo sa inyo. Tandaan natin saan luwagi, walang maliit na trabaho. Una ay serbisyo, lahat ng kailangan, sagot namin ito. Ang luwagi house repair and maintenance. Bahay mo, ayos namin, sa kalidad walang tatalo. Wiggy House Good morning mga idol. Ito muli ang inyong Anluwagi. Papunta tayo sa ating bagong project. Itingnan natin kung ano yung mga gagawin natin dito. So ayan, salamat. Ito po muli ang inyong Anluwagi. Sumasaludo po muli sa inyo. Good luck. Ayan, ito na yung bahay na pupuntahan natin mga idol. Ito, kita nyo naman kung gaano siya kaluma at natatabunan pa siya ng isang puno na talagang yung buong ibaba hanggang itaas ay nakubira na. So yan ang ating pupuntahan at yan ang pipinturahan natin. Ayan mga idol, andito na tayo sa kung saan tayo ay magpipintura nitong bahay na ito, sa loob at labas. So ito na yung ating mga materialis. Ayan. Tapos ito yung mga pintura, initial yan. Tapos yung may scaffolding, mamaya itatayo natin yan. So dahil wala pa yung ating kasama, pag-aaralan natin magtayo mag-isa. Ayan, nandito yung ibang mga partes. So ayun, salamat ng marami sa inyo mga idol. At simula na naman ito ng ating panibagong trabaho. Ito po muli ang inyong Anluwagi at muli ay sumasaludo sa inyo. Ayan, nagsisimula na tayong magtayo ng scaffolding. Ayan, kasi medyo mataas talaga. Ayan, mataas yan. So yung itaas kasi varnish kasi yun yung kahoy. Yan, tapos itong dingding, yan, pa-apply na natin yan ng ng acrylic primer ngayon. Katapos lang nito simulan natin. So ayun, tara, tuloy-tuloy tayo dito. So ayun, at hindi pa nga dumarating yung aking mga kasama, so nagsimula na muna akong mag-assemble ng scaffolding. Kahit tali-tali system lang ang mahalaga, may na gawa na ako. Kaya para pagdating nila, magugulat sila na kapag tayo ako mag-isa, kahit na medyo mabibigat yung ginagawa ko at saka nasa mataas. Medyo mataas yung ating ginagawa. Ayan o, may swimming pool pa.
ito na yung yung second day namin. Nagtatayo na naman kami ng panibagong scaffolding. Ito yung kahapon. Ayan, nandiyan na sila. Trabaho na sila. Maraming barnisan dito sa ginagawa namin. Yan, yung ginagawa nila yung pinakakisami sa labas. Barnis lahat yan eh. Yan hanggang dun. Tapos yung kisame dito sa ilalim. Ayan. Ano din to yun, barnis lahat yan eh. Yung laban namin, ayan. Medyo mataas kasi kaya nag-iingat, ay yung iba nandun na sa taas, Tapos nandun, kasi medyo malaki itong ginagawa namin eh. Ayan. Kailangan niyang i-brush lahat yung wall. So ayan, nakumpleto na namin yung scaffolding dito sa parting likod at dito sa side. Sinimulan na namin na mag-apply ng primer. Ginagamit naming primer dito yung Acrytex primer para matibay siya sa tag-ulan at tag-init, at yun talaga ang ginagamit pag sa mga outdoor. Yun ang karamihang ginagamit. Gaya nito, sinisimulan na nila, merong nagtatrabaho sa itaas at meron naman dito sa pating baba. Sama-sama lang, kaya para matapos agad natin. Medyo malaki-laki yung ginagawa eh. At baka matapos natin ito ng mga nasa 2 buwan. So di medyo meron tayong konting ganansya. Mahirap naman yung nagtatrabaho tayo tapos magpapalugi lang pala tayo. So ayan, at ang ginagamit nga namin dyan ay yung Acrytex primer. Yun ang matibay mga idol pag sa mga panlabas. Yung flat wall pwede na yun sa loob. O dito may swimming pool dito, medyo mahirap maglagay dyan ng scaffolding. Ayan, at ito nga po pala yung ating ginamit na primer, Acrytex primer po yan. Ito naman yung kanyang reducer, Yan yung ginagamit kapag medyo malapot yung primer. So ngayon, ang kaganda, ilalagay natin, maglilipat tayo sa isang lalagyan, babawasan natin dahil lalagyan natin ang reducer yan. Dahil yun ang pampalawnaw, lalo na kapag gagamitin natin ay roller. Ito nga pala yung brand nya. Yan. Tapos ito yung reducer. So ayan, haluin lang natin ang haluin para mas magandang gamitin na gamitin kasi dyan roller. So ayan mga idol, at nia-apply na natin yung kanyang primer sa pinaka-wall. Tapos ayan sa taas at saka yung buong ibaba nalagyan na natin yan. Ayan, at dito naman nakigulo na rin ako. Ako ang nagpapahid ng wood stain dito sa ceiling sa ibaba. At dito naman sa kabila, at dahil matangkad ang inyong lingkod, ayan, nilagyan natin ng extension na kahoy yung brush. Wala kasing busing-busing dito. Lahat dito ay nagtatrabaho. Kahit ako yung contractor, gumagawa din ako. Kasi una-una, ako ang may alam ng trabaho. Sila, mga kasama ko para mapabilis yung aming trabaho. Ayan. Ayan sila, tuloy-tuloy sila. Ito sila sa taas. Ayan, ako naman dito. Share ko naman tong na to. Kinukulayan ko lang. Tapos sila na yung magbabarnis. Pwede nga ako rin, basta't busy sila. Ayun. Ayan, at yung kasama ko na nga ang nag-apply ng sanding sealer. Ayan, yung sanding sealer, pang cover yan ng pinakakulay. So ayan, dito naman sa kabila, ito yung pinakalooban na to sa may lanay area. So ayan, medyo matatapos na, at a-applyan pa natin yan ng flat, yung dead flat pang ibabaw, para ang gusto ng may-ari kasi ay hindi makintab. Gusto niya yung flat lang talaga. So ayan, maganda na. At hinihintay na lang na matapos ang lahat na yan at lilipat naman ng pwesto yung aking varnisher. At ang isa pang pinakamahalaga, sasalain nyo yung inyong gagamiting pintura man yan o varnish. Dahil hindi natin alam, may mga kasamang maliliit na bagay yan na pwede makabara doon sa nozzle. So hindi magiging maganda yung performance ng inyong trabaho pag ganun.
So ayan na yung last coating. Yan na yung clear dead flat varnish para mawala yung kintab ng sanding sealer. Yan yung ipang cover. Last na yan, yan na yung pinaka-finish niyan. Ayan, ina-applyan na natin ang final. Medyo hindi makita yung tunay na kulay kasi halos parang malayo lang siya ng kunti doon sa puti sa primer. Ayan So ito. Tapos yung mga yung mga moldura na yun, yung pinaka-molding. Gagawin nating light gray mga yan. Saka yung frame ng bintana na yan. Ang hirap palagay ng scaffolding. Hanggang sa swimming pool, lumalangoy na yung gumagawa. Tapos na yung bandang lugar na to. Doon naman kami sa may dulo na yun. Nagtatayo kami ng scaffolding dyan. Ayan, scaffolding ulit tayo dito sa may gawin na to ng balcony. Tapat na tapat naman kasi ng swimming pool kasi nakahang yung balcony. Ayan medyo mataas kaya medyo delikado. Ay sabagay pag malalaglag sa tubig naman. Medyo nahirapan kami magkabit ng scaffolding kasi medyo mataas yung lugar. May swimming pool dito sa baba. Kaya medyo ang hirap mag-assemble kasi baka mahulog sa swimming pool. Ang masama okay lang ko sa tubig babagsak. Masama sa tubo tumama. Ayun. Taas ng pwesto mo daan-daan. Mataas yan. Doon, wala na. Dito kami sa itaas Ayan Nakita mo na may swimming pool sa baba. Ayan medyo mataas yung gusto namin dito. Medyo maingay nga lang dito kasi ayan napapansin nyo kalsada yun kalsada yung kabila na yan. Ayan pasensya na mga idol kasi maingay yung video natin kasi kalsada to. Ingay-ingay dyan. Kaya napakaingay dito sa lugar. Inaagaw yung sound ng natin, yung video natin. Mas malakas pa yung sound kaysa ng salita natin. Malapit na, konting-konti na lang. Yung bandang dulo na lang yun. At matatapos na itong lugar na to. Ayan uuwi na muna, natapos na itong lugar na to Kaya uwi na sila. Nawala yung isa. Mas mahirap magtanggal ng andamyo kaysa sa magkabit. Ayan pag yan ay natanggal, mahirapan na siya bumalik sa pinanggalingan niya.
So ayan, medyo nagkakahitsura na yung ating pinipinturahang bahay na talagang dating antik na antik. So ayan, pati yung mga taas, ganyan, saka yung sa loob yan, yung mga kisame, kagaya yung kisame na yun, ano yun eh, kahoy yan, barnis. So ayan, at nandito pa lang kami sa likuran, malaki pa yan. Nandito pa lang kami sa isang party, tatlong party pa hanggang doon sa harapan, at saka sa loob pa ng bahay. So kaya medyo matagal-tagal pa kami dito. Ayan, may hitsura na yung ating pinipinturahang bahay. Tatapos na namin yung pinakalikuran. Likuran pa lang yan ang bahay. Wala pa kami doon sa harapan. Ang hirap, may swimming pool eh. So ayan, totally na natapos na natin dito sa lugar na to. Ayan, pati kisame, ayan, okay na. Ayan, lahat okay na. Hanggang sa may kabila. Wala na yung mga scaffolding na tanggal na. Ngayon, ginagawa na lang namin dito ngayon yung sa may pader. Yan na lang. Tapos yung ibang trabaho namin, nandun na sa labas. So ayan, natapos na natin sa lugar na ito. Ito ay bandang likod pa lang yan, hindi pa tayo lumilipat sa harapan. So ayan, hindi pa masyadong kompleto. Yung mga scaffolding sa swimming pool kasi ginagawa pa natin itong pader. Ayan. Ngayon yung iba nandun na sila sa kabila. Tingnan natin mamaya. So ayan, nandito sila dito sila lumipat. Ito na yung pinakaharapan ng bahay. Ayan, nakatrapal sila kasi bawal ang gumagawa dito ng walang cover yung harapan. Ayan yung isa taas. Ayan, ito yung pinakaharapan ng bahay. Ang tapat niyan ay ayan ang pinaka master bedroom. Mahirap dyan dahil maraming ayos yung mga ventilation dahil bumagsak na. Ayan, nakijoin tayo doon sa paglalagay ng primer sa wall. Kunwari lang marunong tayo magtrabaho. Masabihin naman nila si Foreman pa turo-turo lang. Kailangan ipakita din natin na marunong din tayo kahit konti. Ayan, tama ba? Maganda na ba yan? Proceed na tayo sa perimeter wall. Kaya pipinturahan din natin yan. Tapos ito yung pinaka grills, ipinturahan na rin yan ng epoxy primer. Mahaba-haba yan hanggang dyan. Ayan, pipinturahan natin lahat yan para maging maganda yung itsura ng bahay. Ayan, at nagpa-primer na tayo ng ating pader. Ayan, palipunan natin ang pintura ang pader na to para lumutang yung bahay. Gandun pa at paikot pa yan. Ayan, tapos na namin itong lugar na to. Ito yung bandang likuran, Ayan yung swimming pool. So ayun, hanggang doon. Itong parting ito, papunta doon, wala pa yan. Ginagawa pa lang yan. Ang inuuna namin ngayon yung nasa harapan. So dito muna tayo sa pag-aayos ng bintana, marami na kasing sira na ito, yung pati. Yan, tanggal na kasi matagal ng panahon to. Ngayon, salip na gumamit tayo ng glass putty at malayo dito ang supply, saan pa tayo maghahanap. So gumamit na lang tayo ng body filler, yung polytop, dalawang klase. Ngayon lang ako nakagamit nito. So ngayon, yan ang gagawin natin. Ito, nagawa na natin yung mga banda rito. Matibay naman yan. So wala na tayong ibang mapagkukunan walang makunan ng glass putty at wala tayong alam na malapit na bilihan dito. So hanggang dyan lang po muna tayo at marami pa naman po tayong gagawin.
Hanggang sa susunod na video po at para maipakita namin yung iba pa namin gagawin dito. Yun, salamat po ng marami sa inyong pagsubaybay, sa inyong panonood. At kung nagandahan po kayo sa aming content, pwede po namang pakishare at pakilike, ano po. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe, pakisubscribe na po. Wala po namang bayad dyan para marami pa ko makitang tip sa mga ginagawa naming pagre-renovate. Ayun, ito po muli ang inyong Anluagi. Magandang araw po sa inyong lahat. Minsan pa ay sumasaludo po sa inyo. Handaan po natin sa Anluagi, wala pong maliit na trabaho. Laging una po ay serbisyo. God bless po, ingat po tayong palagi.